right now, lalo na po sa nagbukas na ulit ang mundo natin, hindi na po, natapos na po yung COVID, o di ba? Kaya ngayon, medyo okay na at maluwag na, kaya marami po akong out of town. Actually po right now is March 6. Nandito po kami sa bahay, magkakaroon pa kami ng konting salo-salo, meron po kaming kain, tapos konting inuman para sa mga kumita ng malaki sa technocrat community po. Sa inahandle ko pong community dito mismo sa Bicol, and ang dami po talagang nag-six figures, and may mga naglabas ng cellphone, may mga ibang maglalabas ng sasakyan, kaya nakakatuwa. Kaya trinit ko sila, nandito kami ngayon sa bahay kasi nagulat ako. Tomorrow will be March 7. Nasa Manila na naman po ako. Kaya ganun po ka-hectic ang schedule ko. But anyway, may isang po nagtanong sa akin. Sabi niya, kumikita ka ng maganda, halos siguro ng mga gusto mo na, achieve mo na, then bakit ang sipag-sipag mo pa rin? Yun ang question. Now ako, ito lang po kasimple. Di ba masarap na nagkakaroon po tayo ng tinatawag na gratefulness? Ibig sabihin, nagpapasalamat ka sa mga blessing na binibigay sa'yo. Pero di ba meron the other way around na mas mataas ba kesa sa pasasalamat lang? Ito yung paggagamit mo at minamaximize mo ng maayos kung ano yung mga blessing na binibigay sa'yo. Okay, para mas maintindihan pa natin, classmate, parang ganito. Example, binigyan kita ng house and lot. Tapos yung house and lot na yun, inalagaan mo, nilinisan mo ng mabuti, tinitirhan mo, tapos nakita ko nagbabago buhay mo at lalo ka nag-i-improve, anong mafe-feel ko bilang isa ako sa nagbigay ng bahay sa'yo? Di ba? Mafe-feel ko rin, wow, grabe, nakakatuwa naman, buti na lang, tamang tao pinagbigyan ko. Di ba? It will make me feel happy. Now, dun tayo sa other way around. Binigyan kita ng bahay. Sinalaula mo, hindi mo nililinisan, tapos ang dumi-dumi, ang baho-baho na ng bahay, tapos yung buhay mo, imbis lalong gumanda, naging miserable. Anong mafe-feel ko? Di ba di ako mismo din, parang I will feel na, mali sayang, sana hindi ko na lang sa kanya binigay. Now, yun yung point ko. We have so many blessings na binibigay sa atin. Now, ang question dyan sa'yo, classmate, yung nasa taas ba, natutuwa ba siya sa mga blessing na binibigay sa'yo? Kasi, meron tayong katawan na binigay sa atin, minamaximize mo ba? Kasi, ito, idudugtong ko lang, bigla ko lang na isingit, classmate, para maintindihan niyo itong logic na to. Alam niyo ba, for so long, nagre-rent ako ng condo sa Ortigas. Now, kahit ako nagre-rent lang doon, pinaayos ko ng mabuti yung condo, ginasusan ko talaga siya ng malaki. Kasi nga, I always believe na, yes, technically, hindi man sa akin yung properties na yun, kasi hindi naman nakapangalan sa akin, pero doon ako nakatira everyday. Since doon ako nakatira everyday, gusto ko syempre malinis, mabango, at maayos mismo yung tinitirhan ko. Kaya, etong pinaka-good news, alam mo nangyari, classmate, nagkaroon ako ng mga kondo. Kasi parang sinasabi ko sa taas na, Lord, pinaparamdam niyo po sa akin na may karoon po ng sariling kondo. Hindi man ako may-ari nito ngayon, pero ipoprove ko na pag ako nagkaroon ng kondo, talaga aalagaan ko siya ng mabuti. And guess what? Nagkaroon ako ng maraming mga condo properties na binigay sa akin kasi ganun ang pananaw ko. May isa akong kakilala. Nakita ko may kotse siya. Yung kotse niya, since parang nire-rent niya lang, hindi niya nililinisan, hindi niya inaasikaso. To cut the story short, ngayon, wala na siyang kotse. Kasi it is just simply saying na yung blessing na binibigay sa'yo, hindi mo worth it yon, kaya hindi mo siya inaalagaan. Kaya dapat maintindihan natin, classmate, na you should learn to take good care ng mga blessing na binibigay sa atin. Number one, na pinaka dapat matutunan mong alagaan is katawan mo. Kasi imagine mo, yan ang pinakamalaking maitutulong sa'yo. Anong ginagawa mo? Bakit mga unhealthy food kinakain mo? Bakit hindi ka nag-exercise? Bakit hindi mo yan minamaximize? Kasi katulad sa akin right now, classmate, everyday ang routine ko na pagkagising ko ng umaga, pagkakain ako, before kumain, nag-umiinom na ako ng suka. Yung apple cider, actually, hindi ko kutsara, inuhulog ko lang sa baso na tubig, tapos iinumin ko. Yan ang pinaka-first ko. Tapos after nun, sunod ko fiber. Kasi gusto kong alagaan mismo ang katawan ko para, syempre, ma-prove ko lalo na talagang ang dami ko pang pwedeng gawin, ang dami ko pang gustong makuha sa life. Kaya pinoprove ko lang sa nasa taas na deserve ako ng lahat ng blessing na meron sa akin. And that is also the reason bakit kami ngayon nag-get together dito, na kung iisipin, pwedeng hindi ko naman to gawin. Pero I just want to ma-feel ng mga kasamahan ko yung appreciation ko and natutuwa ako sa mga achievement na ginagawa nila. Hi everyone! Grabe, I'm so happy kasi andito ako kay Mentor Joseph Lim. And right now, nag-celebrate kami ng biggest achievement namin last month. And right now, grabe, that's because of this opportunity. Nabili ko yung iPhone 14 Pro Max brand new, diba? So, nakakatawa kasi I'm so excited kasi hindi lang to, I'm sure, ang maabot ko right now. And I'm so excited sa mga darating pang ma-achieve ko. That's because of this opportunity.
Ayun, hello everyone. By the way, I'm Ronwell, 'di ba? Nandito po ako right now sa celebration, 'di ba, ng mga achievers last month. And dito po mismo sa bahay ng mentor ko, si Mentor Joseph Lim. And syempre, right now sobrang saya ko po talaga. Why? Kasi nabili ko po yung pinakapangarap ko talagang iPhone 14, 'di ba? Kahit bago pa lang po ako dito sa community natin. Hi! I'm Marche. So right now, nandito po ako ngayon sa event natin. Kasama ko po ang Technocrat community. Ayan, so dati po akong government employee and right now, I decided to have a business full-time using the online system. So right now, isa sa mga na-achieve ko, first goal ko po is magkaroon ng iPhone 14 Pro Max. Ayan, so the moment ikaw na nandito sa Technocrat community, ikaw na din yung next na hindi lang iPhone yung magkakaroon ka, kundi lahat ng gusto mo, lahat ng goals na meron ka, ma-achieve mo yan. Okay, classmate, sana po yun maging guide sa inyo na magkaroon po kayo ng gratefulness sa lahat po ng blessing na binibigay sa inyo. Pero hindi po enough ang pagsasalita lang na thankful ka. Mas maganda pinuprove mo na yung mga blessing na binibigay sa'yo, yun ang nagiging way para lalong gumanda ang buhay mo. Kasi classmate, pag yan ang ginawa mo, always remember this. Pag naaalagaan mo ng maayos ang isang bagay, anong mangyayari? Pag ang halaman inalagaan mo ng mabuti, anong mangyayari? Di ba tutubo? Di ba bubunga? Di ba dadami? Alright, good afternoon, good evening, and good morning sa lahat ng panig ng mundo. Alright, so magpapakilala po muna ako. By the way, I am Nestle Nes De Vera, a former OFW for 15 years po. Ang dating musician po, a singer sa iba't ibang bansa, Maldives, Japan, and nagtagal po ako actually sa Middle East since 2004 to 2012. Alright, so mas pinakamatagal po talaga ako nag-stay sa Middle East, and right now, nag-decide lang din po ako dahil po sa aking anak na gusto na po kami pauwiin. And dahil po sa anak namin, isa lang po yung naging decision ko na nag-decide ako umuwi ng Pilipinas para makapiling ko po yung anak ko na kahit wala po akong ipon, and dati po nag-i-income ako ng 50,000 sa ibang bansa. But right now po, mas dinoble niya po yung income ko sa ginagawa ko pong opportunity at ginagawa ko pong negosyo right now. And na-realize ko na may nagsasarang pinto, but mas na-realize ko na marami palang right opportunity na magbubukas sa atin. Kaya kayo, classmate, kung ano man meron sitwasyon kayo, lakasan nyo lang loob nyo. Meron at merong darating na right opportunity na magdadala po sa atin sa magandang buhay. Kaya kayo, classmate, tiwala lang, laban lang. Kaya yun ang tandaan mo, classmate, matutong alagaan yung lahat ng blessings na dumating sa'yo kasi sigurado ko, mas sobra pang daming blessing ang darating ulit sa'yo. Kaya dito muna tayo, paalam na muna ako, classmate, and see you ulit sa susunod kong vlog. Bye-bye!